As we start this morning, may tanong po ako sa bawat isa. May tanong agad si Pastor. Na-experience nyo na bang mag-ghost? Hindi yung makakita ng ghost or maka-experience ng horror. Yung mag-ghost kayo, sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung ghost, ang ibig sabihin po nito, sa term namin noon ay parang na-deadma ka bigla. Parang iniwang ka bigla sa ere ng walang paalam, walang closure. Amen? Pinaasa. So, naiintindihan nyo na kung ano yung term ng ghost or ghosting. Amen? Saan bang generation nagsimula to? Sa Alpha? Sa, sa Alpha, no? Sa Alpha, no? So, yung okay naman kayo kahapon, tapos bigla na lang, maganda yung usapan nyo, tapos biglang wala na lang nag-usap. Hello? Yung may plano, may good connection, tapos biglang wala na. Parang all of the sudden, hindi mo rin alam kung ano yung nangyari. Sinisin ka na lang. Pag sa iPhone, dinidiin na lang ng matagal yung messenger para lang makita pero hindi nasisin. Yung walang explanation, walang closure, and to be honest, ang sakit. Amen po ba? And we're not just talking about romantic relationship. Pero kung magiging honest tayo this morning, sa mga nakaranas na nag-ghost, posibleng naranasan nyo rin kayo yung mang-ghost. Amen? Wala. Perpekto kayo eh. Ang huhusay nyo eh, no? So, possible naranasan natin ito, di ba? Hindi lang tayo yung nag-ghost minsan, kundi madalas, tayo rin yung nang-ghost. Nang-ghost tayo pag may conversation dahil ayaw natin ng conflict. Iiwan na lang natin sa ere. Ayaw nating ituloy ang mga usapan. Nang-ghost tayo pag may mga responsibility. Kasi ayaw natin ng nahihirapan. Amen? Nag-ghost tayo sa mga relationship dahil uncomfortable na. Amen? Minsan pati po sa church, pag may correction na, pag napuna ka na ng leader mo, minsan bigla ka na lang nawawala. Hello? Hindi po tayo basta-basta nagsasara na lang ng pinto. And to be honest, people are vanishing. Tahimik na lang tayong umaalis nang walang paalam, nang walang pasabi. Amen? Ang problema po, normal na to sa panahon natin ngayon. Ang bilis mag-exit ng mga tao. Ang bilis po magpalit ng mga tao at ang bilis sumuko ng mga tao ngayon. Pero sa series po natin na Love Build This House, everybody say, Love Build This House. Ano nga bang klase ng pagmamahal na nagtatayo ng bahay? Love ba na present lang pag masaya? Pag may selebrasyon? O love na mananatili kahit mahirap? Because real houses are not built by people who visit. Real house built by people who stay. Amen? And this morning po, pag-uusapan natin ang love na hindi nawawala. Ang love that doesn't goes. Basahin po natin ang ating key verse for today sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Love bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. So let's be honest. Ghosting today, it's normal. Sa ayaw natin sa hindi, minsan kahit tayo, hindi man tayo fully aware, but we ghost most of the time. Hindi lang po pagdating sa dating. Even sa friends, sa ministry, hello, sa church, or even in marriage. Kasal na, may ghosting pa rin. Pag naging mahirap na, minsan sin na lang tayo, minsan nga hindi na nagsisin. Pag may conflict na, nag-mute na lang tayo, or nagdi-deactivate na lang tayo. Amen? Pag may mga inconvenient na, bigla ka na lang mag-exit. But here's the truth. Listen, love doesn't disappear when it gets uncomfortable. Because love stays, love commits, and love endures. And that's the kind of love that builds a house, not just a visitors, but people who stay. So, tandaan po natin, ghosting is easy. Napakadali pong mang-ghost. Amen? But commitment is what prove loves.
pag pinakita natin ang commitment dito, napapatunayan natin ang pagmamahal because real love doesn't come with a backup plan. Backup plan ko, pag hindi nag-effect to, exit ako. No. Real love face everything. So why do people ghost? Bakit nga ba madalas ay tayo po ay nang-ghost? Amen? Sabi mo sa katabi mo, oh. Sige, takutin mo siya. Sabi mo sa kanya, para sa'yo to. Sige, sabihin mo sa kanya yun. Dali, dapat ganun ha. 1, 2, 3, go. Parang mga lasing lang ha. So, one of the main reason kung bakit ang mga tao po ay nag-ghost because they want convenient, not covenant. Ulitin ko, they want convenient, not covenant. Sa panahon po natin, madali ang swipe. Swipe left, swipe right, delete, mute. 'Di ba? Sa kultura, 'di ba, may swipe culture na. Madalas sa swipe culture, ang sinasabi, pag mahirap na, palitan. Sa swipe culture, ang sinasabi, pag hindi nag-work, move on. Yung ganitong mindset slowly entered relationship, marriage, church, and ministry. So hindi lang po sa mundo nangyayari ito. So unti-unti nai-infiltrate yung pagmamahal natin sa family, sa marriage natin, sa mga relationships natin, sa ministry, and even in church. But love in the Bible was never about convenience. Pag sinabi mong pagmamahal sa Biblia ay hindi to kung ano yung kung saan ka comfortable. Sabi po sa 1 Corinthians, yung binasa natin, it doesn't say love, enjoy all things. Ang sinabi po, love endures all things. Ibig sabihin, enjoy, doon ka lang nagmamahal. Pero sa Biblia, it endures all things. Even yung mga bagay na nahihirapan ka, mga bagay na uncomfortable ka, mga bagay na nasasaktan ka. So what are the things na kailangan natin gawin para maiwasan natin na yung pagmamahal, yung convenient, ma-turn natin into covenant? We need to choose covenant over comfort. Piliin natin yung ano ba sa Tagalog ng covenant? Yung pakikiisa. Ang covenant kasi, it's deeper than the contract eh. Kaya nga po sa marriage, may contract. Pero yung contract pwedeng mapunit eh. Yung contract pwedeng mapalitan ng pangalan. Pero yung marriage, yung seremonya ng marriage, meron doon yung covenant natin sa Panginoon. At yun yung hindi pwedeng palitan, at yun yung hindi pwedeng mapunit, at hindi pwedeng ma-replace. Anong sabi sa Biblia? Walang sino man ang pwedeng makapaghiwalay sa tao na pinag-isa ng Diyos. Pero sa kultura natin ngayon, ang bilis na. Hindi lang sa boyfriend or girlfriend, even in marriage. Pag hindi nag-work, okay, let's stop this, hindi nag-work, and then we will try another person, and then pag hindi nag-work, amen? Praise God na lang din at panalangin talaga natin na hindi po maaprubahan ang divorce sa Philippines. Because real love will say, I will stay even when it's hard. Real love will say, I will fight for this. Hindi ko tatakbuhan to. Kung ano yung kailangan kong harapin, haharapin ko. Hindi po lahat ng discomfort ay sign ng mali. Hindi na ako comfortable dito, baka may mali. No. Minsan, ito yung sign ng you're growing. Minsan, hindi ka comfortable kasi ini-stretch ka ng Lord. Minsan, hindi ka comfortable kasi gusto ng Lord mag-grow ka. Amen? So, some of the people, here naman ito, Pastor, gusto ko naman magstay, pero I don't know how to face yung mga conversation. Minsan, ayoko na lang makipagtalo eh. Minsan, ayoko na lang harapin. At doon po tayo pupunta sa second reason kung bakit ang mga tao is they ghost. Because they fear confrontation and vulnerability. Ayaw nila ng confrontation. Gusto nila sila lang yung nagko-confront. Ghosting is easier than explaining. Mas madaling bigla ka nalang maglaho, iwan sila sa ere, kaysa mag-explain ka pa. Amen. Silence is easier than honesty. Mas madaling manahimik kaysa sabihin yung totoo. Amen? At minsan, we ghost because ayaw nating masaktan ng iba. Minsan, we ghost dahil ayaw nating ma-reject. Minsan, we ghost dahil ayaw nating magmukhang mali. Hello? But love doesn't hide.
Kagaya sa binasa natin kanina, love shows up. Everybody say, love shows up. So anong kailangan natin gawin? We need to practice courageous love. Because love that builds says, let's talk. Hindi kita iiwan, hindi kita tatakbuhan, kailangan nating mag-usap. Let's fix this together. Ito yung point ko, and I get your point. Alam niyo po, isa yan sa pinapractice namin this season ng mag-asawa. Tawa kasi nung napapakinggan namin dito si Pastor Greg and Pastora Chanel. Nagka-clash na sila, tapos sabi ni Pastora Chanel, I get your point, but hear me out. Pero ano na sila? So madalas po kami ng pastora ninyo ay nagkakaroon ng intense fellowship. Madalas pagkaharap namin pa mga leader. Leader, amen ba? At pag nararamdaman na nila ang mga pastor nila ay medyo ano na, may mga ibon na lumilipad sa paligid nila, tahimik lang po sila. Minsan, makikita nila. Alam nila pag ang mga pastor nila ay hindi na tama ang tono. Pero praise God, as we practice, yeah, I get your point. Minsan gaganunin niya ako, minsan gaganon siya. Pero pakinggan mo muna ako. So, intense fellowship. So, may kanya-kanyang opinion. So, we learn unti-unti na may point siya and I want to learn kung ano yung point niya. May point ako, pwede kang matuto sa kung ano yung perspective na meron ako. So, let's face this together. Alam niyo po ba, ang madalas na ginagawa namin doon, we keep the silence. Instead na mag-usap kami, instead na mas pipiliin na lang namin hindi kami makapag-usap. Hindi ko na kailangan explain yung sarili ko sa'yo, tatahimik na lang kami. Kaya nga po, di ba lagi namin nasasabi, dati, laging silent war kami. Ibig sabihin pala, we ghost. Hindi natin hinaharap yung mga dapat harapin. Amen? Madalas, as we face, we need to be courageous in love. If we want to build a house out from love, we need to face everything. Dapat maging courageous po tayo. Enduring love is not passive, it's intentional. Hindi to yung mangyayari na lang. Yung nangyayari sa amin ngayon, hindi yun mangyayari na lang kung hindi kami magiging intentional din. Hindi po lahat ng problema kailangan tangasan. May mga problema na kailangan pong harapin with grace. Hingi tayo lagi sa Lord ng strength to face kung sila man na nagkamali o tayo man. Kagaya po ng sinabi ng 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fear is not made perfect in love. Hindi perpekto ang pagmamahal pag may takot. Pero ang totoong pagmamahal, hinaharap para umalis ang takot. But here's the truth. For some people, it's not just fear. It's history. They've been hurt so many times. Staying feels impossible. Kaya mga tao hindi nag-i-stay dahil sa mga trauma. Dahil pakiramdam ko, nangyari na sa akin to noon at ayoko nang maulit. That's why our third and last point is people ghost because they never learn how to commit. Ayaw na nila ng commitment dahil sa mga naranasan nila. Maraming marunong mag-start, pero konti lang ang marunong mag-stay. Dahil sa trauma, dahil sa past disappointments, dahil sa mga broken trust and quit mentality. Amen? So they leave before they get hurt. Okay, may bakas siya kung ano yung mga nakasama kong tao noon, hindi ako pwede dyan. Nag-commit ka sa church, willing ka na mag-go, tapos pumasok ka na sa ministry, tapos yung mga kasama mo, na-remind ka kung anong klaseng ugaling meron ka noon, yung mga taong kasama mo noon, wait lang. Hindi to yung gusto kong ministry, pastor, quit po muna ako. Bakit? Kasi natutrauma ako sa mga kasama ko. Amen? Dahil wala namang masama na ayaw mong maulit yung ano. Pero ito yung nagiging dahilan para hindi ma-build yung true house out of love. Tandaan po natin, love in God's house is not built by perfect people. It's built by committed people. Wala pong perpekto sa kasama natin. Wala pong perpekto sa mga taong nakakasalamuhan natin. Pwedeng yung makikita yung ugali sa akin, sa katabi mo, meron ka mga pastroma na ganyan. But it doesn't mean, aalis ka. Kailangan mong tandaan, kagaya mo,
hindi rin sila perpekto. Hindi rin ako perpekto. Hindi ka rin perpekto. Pero kanino ka ba magkukumit? Sa mga tao? Kanino ka ba titingin? Sa mga tao? Sa Diyos tayo titingin dahil walang ibang perpekto kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Sabi po sa John 15 verse 4, "Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me." So anong kailangan nating gawin para po matutunan natin mag-commit? Even may mga past traumas and disappointments tayo. We need to let God heal you so you can stay planted. Walang ibang magpapagaling sa'yo, sa mga trauma mo, sa mga past hurts mo, kundi ang Diyos lamang. You don't commit because people are perfect. You commit because God is faithful. Enduring love is not human strength. It is God's grace working on us. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, "But God demonstrate His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." Hindi siya namatay nung naging maayos ang buhay mo. Hindi siya namatay nung naging perpekto ang ugali mo. Namatay siya nung tayo mismo ay makasalanan pa. Kailan ka magkukumit? Pag maayos na mga kasama mo? Pag maayos na yung hurts mo? Yung past mo? Yung mga disappointment mo? No. Matatapos ang buhay natin, hindi tayo magiging perpekto. We will commit because God demonstrate His perfect love for us. Pero paano tayo magkakaroon ng strong commitment kung hindi rin naman tayo nagbabasa ng Biblia? Paano natin malalaman na perfect yung love, yung demonstration ng Lord, yung mga ginawa niyang miracles at mga ginawa niyang example? Walang ibang perfectong example kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ang problema, hindi natin siya kinikilala. Kaya hindi strong yung foundation natin. So you need to start knowing who is Christ so that makita mo yung demonstration niya. Makita mo yung mga example niya. Yung way of Jesus. Na, Lord, pag ikaw ba ang nasa sitwasyon ko, magagalit ba ako agad? Mahihirapan ba ako magpatawad? Unti-unti, bibigyan ka ng bagong puso ng Panginoon. I-renew niya yung mind mo. Bakit? Kasi nakikita mo yung great example. It's all about Jesus. It's all about God. Pero kailangan mong buksan ng kanyang Biblia. Buksan mo, basahin mo ang salita niya. Madalas po, tayo, kailangan pa natin makita sa iba. Kailangan pa natin mapakinggan sa iba. Kailangan pa natin mapanood sa iba. You don't need example. No one in this world na pwedeng humarap sa iyong perpekto. Tanging ang Panginoon lamang. And this is where everything comes together. Because the reason we stay, the reason we commit, and the reason we endure is not because we are strong. It's because God stayed from the very beginning ng life natin. Kahit tayo mismo yung lumalayo, kahit tayo mismo yung umaayaw, kahit tayo mismo yung tumatalikod, kagaya sa binasa natin sa Romans, He stayed. Jesus is so faithful na kahit hindi mo deserve, binigay niya yung buhay niya para sa iyo. Remember the soldier? Nung siya yung tinusok, habang nakapako siya, hindi niya sinabing, babalikan kita pagkatapos ng 3 days. Tanda ko mukha mo, nakita ko mukha mo sa CCTV, babalikan kita. Pag ako nabuhay after 3 days, tignan mo, tusukin mo pa ako, isa pa. Ganun ba ginawa ni Jesus? No. Kung tayo doon, siguro, markado lahat kayo sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Amen? Pero anong sinabi ni Jesus? Father, forgive them. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. And that's perfect love. Imagine God ghosted you. Lord, di ba sabi mo sa pangako mo, kami magpa-prosper, mai-endure namin lahat ng to. Hello, Lord? Tumawag siya. O anak, oh Lord, kamusta ka na? Okay naman, ikaw. Kamusta? Lord, kasi nga po ganito. Tut, tut, tut. Imagine God ghosted us. Hindi po yun yung Holy Spirit, ha?
At hindi rin yun yung Holy Ghost. Ibang ghost yan. Okay. Paano pag si Lord yung nag-ghost sa atin, no? Every time na nag-fail tayo, inulit mo na naman. Bahala ka na sa buhay mo, ha? Every time na nag-mess up yung buhay natin, ang kulit mo kasi. Kaya mo na yan. Tigas ulo mo eh. Bida-bida ka eh. Every time na inconsistent tayo. Ay nako, anak, sa simula ka lang magaling. Paulit-ulit na ako sa'yo. Kaya mo na yan. Siguro, it's time na matuto ka sa sarili mong paa. Bye. Hindi ganun si Lord. Pero kung ako tatanungin nyo, pwedeng ganun ako. Bilang tao, limitado tayo. And to be honest, may mga tao na minsan paulit-ulit. Alam nyo po, ang dami naming gina-counsel. At minsan yung paulit-ulit, minsan nakakaano na rin eh. Nakakatalino. Promise. Yung pagpaulit-ulit ka, parang, Lord, give us grace. Lord, give us patience. Since season 1, ito na po yung topic namin, Lord. Season 25 na. Ganun pa rin. Limitado kami. Pero si Lord, even we fail, even we mess up, even we are inconsistent, He stayed. He endured. And He loved. That's the love that built this house. So as a church, I'd like to invite everyone to stand up. So today, OC Fam, we choose to fight for relationship. We choose to commit, not quit. Because love that doesn't goes is the love that builds a home. Marami tayong makakasama sa ministry volunteers na hindi po perpekto. Maraming mga tao ang susubok, baka nga leaders mo pa mismo. At hindi po ako mahihiya at sabihin sa inyo that someday I will fail you. Your pastors will fail you. Your leaders will fail you. Tandaan po natin, hindi man tayo nararapat sa kanyang pagmamahal. Hindi tayo minulto ng Panginoon. But He gave the Holy Ghost so that we can continue. Amen? Siguro kung may ibang ghost na gusto natin, hindi yung ghosting, kundi yung Holy Ghost. Because the Holy Spirit, when it stays on us, it is powerful to say no for quitting mentality, for swiping culture, and for ghosting generation. So as we close our eyes today, we pray. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh God, for loving us the way you do. Thank you, Lord. You never walk away from us, Lord. Hindi mo kami iniwan, Panginoon. You stay when we are inconsistent, oh God. You endure when we were weak. So today, we ask you to heal the part of our hearts, Lord. Yung mga trauma, yung mga pain, yung mga disappointments, yung mga broken trust, oh God. And we will choose not to live to stay, oh God. Instead, we stay, oh God. So heal our fear of commitment, Lord. Heal our fear of confrontation. And heal the wounds that make us run when things get hard. Turuan mo kami ng pagmamahal, ng kagaya ng pagmamahal mo. A love that stays, a love that endures, a love that builds, not abandons, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, at ang aming simbahan na hindi mag-ghost, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan ng pagmamahal mo, but to commit, to forgive, and grow together, O God, as a church. Lord, build this house with your kind of love, and we choose covenant over comfort, Lord. We choose courage over silence, Lord. And we choose healing over running away, Lord. May our relationship with you, with our family, and in this church be a reflection of your faithful love. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless you, OC Fam. Salamat sa panonood, OC Fam. Kung na-bless ka sa video na to, please share it to others. Let's encourage them and let's share the good news to them. And also, kindly please like and subscribe para mas marami pang maabot
at matulungan at mabigyan ng pag-asa ng simpleng platform na binigay sa atin ng Panginoon. Together, let's spread love and give hope, encourage one another. God bless you.